Meanwhile, in Japan, the government of Yoshihide Suga is reinforcing the country's military might. It has proposed a record $51.7 billion defense budget. Now, Japan has unveiled plans for its biggest military build-up since World War II. Japan unveiled a new national security strategy today, along with details of its biggest military build-up since World War II. Noong December 18, 2022, tinaasan ng Japan ang kanilang military budget na hanggang umabot ito ng 26%. Na kung saan ito na ang kanilang pinakamalaking budget increase simula noong World War II. Ngayon taon mga idol, gumastos ang Japan ng 6.8 trillion yen o katumbas sa $55 million sa kanilang military. Samantala si Prime Minister Fumio Kishida ay nais pang dagdagan ang budget na ito. Gusto ng Prime Ministry ng Japan na dublihin ang kanilang military spending sa hanggang 2% ng kanilang GDP by 2027. Umaabot ito sa tinatayang $73 million. Base sa pagtatala mga idol, ang plano ng Japan naglalagay sa kanila sa pwesto bilang pangatlo ng bansang mayroong pinakamalaking ginagasto sa kanilang military sa buong mundo. Simula noon ng World War II, ang Japan ay mayroong labang military at armas bilang pagdepensa sa kanilang bansa. At walang kakayahan gumawa na pang-upinsa. Subalit ngayon mga idol ay mayroong nag-develop sila ng bansang ito na tinatawag nila counter-strike capability. Nais ng Japan ang kanilang military ay mayroong kakayahan makipagdigma, kaya nilakihan na nila ang kanilang budget. Dahil gusto nila bumili ng maraming barkong pandigma, mga aircraft, maraming mga bala, drones at hypersonic missile. Maliban dyan mga idol, nagde-develop na rin ang Japan ng mga 6th generation fighter, kasama na ang UK at Italy. At hindi lang yan mga idol, ang 6th generation ng mga jet fighter ang pinakamahusay na aeroplanong pandigma sa buong mundo. Kumuha na rin ang Japan ng napakaraming drones kagaya ng Turkey Piraka drones, kaya naman mapapansin natin na ang bansang Japan ay gumagastos ng bilyon-bilyon dollar para i-upgrade ang kanilang mga military. Pero bakit nga ba ito ginagawa ng Japan? Ano ba talaga ang kanilang dahilan? At alam mo bang naghahanda sila sa isa na namang malaking digmaan? Ang Japan mga idol masyado nang napag-iwanan ng mga karating nitong bansa pagdating sa pagpapalakas ng militar, kagaya ng Russia, North Korea at China. Nang salakayin ng Russia ang Ukraine, medyo nagkaroon noon ng pangamba ang Japan. Maliban kasi sa kapitbahay lang ng Russia ang Ukraine. Malapit din naman ang Japan sa Russia at mayroon din mga isla na pinagtatalunan ng dalawang bansang ito. Ang Russia at ang Japan ay matagal na rin pinag-aagawan at parehong inaangkin ang mga isla sa Kuril Island. Mayroon nangyaring konflik sa pagitan dalawang bansa sa mga islang ito. Subalit noong nakaraang taon ay lumamig din ang sitwasyon dito. Sa kasalukuyan wala na nangyayaring hindi pagkakaunawaan sa Russia at Japan, samantala ang digmaan na naman na nangyayari sa Ukraine ay umabot na sa mahigit 1 taon. Kaya isang pagkakamali ng Russia kung gagawa pa ito ng isa pang giyera laban sa Japan. Kaya naman ngayon ay wala nang nakikitang malaking pagkabahala ang Japan sa Russia. Kung sa ngayon mga idol ay walang banta na nakikitang Japan sa Russia, ngunit ang isang kapitbahay nito sa North Korea ay talaga namang nabubulabog sila ng husto.
Kahit ikaw idol, kung maririnig mo ang katagang North Korea, ay pumapasok sa isip mo ang nuclear na mga weapon. Ang North Korea ay makailang beses na nagpalipad ng mga missile na dumadaan sa ibabaw ng Japan. Na siya naman labis na kinatakot ng mga Hapon. Alam kasi nila kung ano ang kayang gawin ng napakalaki at napakalakas ng mga missile na iyon. Nagtataglay ng mga nuclear warhead. Ayon sa pag-aanalisa, ang North Korea ay mayroon 4 na po na mga nuclear weapon. At bagamat malayong-malayo ang bilang na mahigit 5,000 nuclear warhead ng tinataglay ng Amerika, ngunit ang 4 na po nuclear ng mga armas na ito ay kayang-kaya na alisin sa mapa ang Japan. Ang mga nuclear na armas ng North Korea ay isa sa mga dahilan kung bakit gumagasto ang Japan napakalaking halaga sa kanilang militar upang makagawa ng counter-strike capability. Kung magkakaroon ng Japan na sariling hypersonic missile, panigurado magdadalawang isip na ito na si Kim Jong-un na atakihin ang kanilang bansa. Ngayon mga idol, maliban sa North Korea na lagi nagpapabida sa kanilang nuclear na mga armas, isa pang kapitbahay na bansa ng Japan na talagang dahilan kung bakit sila nagpapalakas ng puwersa. Walang iba kundi ang China. Ang China ang pinakamalaking banta sa security ng Japan. Tinuturing ng mga Hapon bilang kanilang pinaka-estrategikong hamon sa pag-secure ng kapayapaan at katatagan ng Japan. Ngayong taon mga idol, napakalaki rin ng military budget ng China. Umaabot ito na halos $30 billion. Samantala, ang bilang ng kanilang mga kasundaluhan ay 4 na doble rin kung ikukumpara natin sa Japan. Ang malaking tanong ngayon mga idol ay posible nga kaya na magkaroon ng pag-atake ang China sa Japan? At kung posible nga, ano naman kaya ang kanilang dahilan? Ang Japan mga idol ay nasa delikadong sitwasyon ngayon dahil sa tensyon ng China at Taiwan. Nais kunin ng China ang Taiwan at isama ito sa mga lupain na nasasakupan ng People's Republic of China. At matatandaan na dati pang sinabi ni Xi Jinping na kung hindi man nila makukuha ang Taiwan sa isang mapayapang pamamaraan, gagamitan nila ito ng isang marahas na militaring pagsalakay. Batid nating lahat na talagang ginugulo ng China ang Taiwan sa pamamagitan ng kanilang ginagawang military drills at palaging pagpapadala ng mga barkong pangdigma at mga combat aircraft sa border ng Taiwan. Katunayan, noon lang 2022 nakapagdala ang China na nasa 1,727 na mga aircraft sa taas ng Taiwan Strait. Ang mga ginagawa ngayon ng China ay walang duda na nakakaalarma sa Taiwan at ganoon na rin sa Japan. Dahil bagamat nasa mahigit 1,000 miles ang layo ng Tokyo sa Taipei, ang mga isla naman na nasasakupan ng Japan, kung tawagin na Southwest Island, ay napakalapit lang sa mainland ng Thailand. Ang mga isla nito ng Japan ay tinatawag na strategy location, kaya naman ang mga islang ito ay linagyan ng mga Hapon ng marami mga base militar. At bilang kalyado ng Japan, nagtayo rin ang US ng 32 na mga base militar sa isa sa mga islang ito. Ito ay walang iba kundi Okinawa Island. Ngayon mga idol ng Amerika ay una nangako kung sakali man magkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan ng China at Taiwan, hindi silang magdadalawang isip na makialam at tulungan dipinsahan ng Taiwan laban sa China. Kung magkataon man talagang magkagulo ang China at Taiwan at dumating ang oras na magbigay suporta ang Amerika at tuluyan na magiging involved sa bakbakan, 100% na madadamay ang Japan dahil magiging napakahalaga sa US military ang mga base militar na nasa isla ng bansa na malapit sa Taiwan. At bilang isa namang kaalyado ng US, hindi rin magdadalawang isip ang Japan na bigyan suporta ang Amerika. Kaya naman ang islang Okinawa ay malaking tsansa na magiging crucial
sa posibleng digmaan. Walang duda mga idol na alam din ng China kung sakali sasalakayin nila ang Taiwan. Kinakailangan din nilang maging alerto sa kontra-atake ng US na manggagaling sa Japan. Kaya naman sa madaling salita, damay talaga ang Japan sa gulo ng China at Taiwan. At yan mga idol ang malaking dahilan kung bakit masinsina ang paghahanda ng Japan kung sakali magkaroon man ng mga digmaan. Gumagasto sila napakahalaking halaga para sa kanilang military upang mapigilan ang China sa posibleng pag-atake sa kanilang mga base sa Southwest Island. Nais ng Japan na depensa ng kanilang nasasakupang isla at upang magawa nila ito, kinakailangan nila mag-counter strike sa China. Samantalang China naman, kapag nalaman nila may kapasidad ng Japan para labanan sila, magdadalawang isip na itong atakihin pa ang Japan. Ikaw idol, anong masasabi mo sa ginagawang aksyon ng mga Hapon laban sa China? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye!